Nagsimula ang pelikula sa isang pagtatanghal sa Opera House sa Budapest, kung saan ang hitman na nagngangalang Joselito Batumbakal, na mas kilala bilang Joe, ay naroon upang patayin ang kanyang target na si Petrov, na isang criminal boss. Nang magsimula ang pagtatanghal, umupo si Petrov kasama ang kanyang kasintahan habang ang kanyang mga guard ay nagbabantay sa paligid ng gusali, at si Joe ay nagsimulang kumilos. Tinawagan si Joe ng kanyang boss upang pagbalaan na huwag magkalat ng dugo sa gusali dahil ang Opera House ay 139 years old na, ngunit isa-isa pa ring pinatay ni Joe ang mga bantay. Nang sa wakas ay mapuntahan niya si Petrov, sinubukan nito na makipag-deal kay Joe sa pamamagitan ng pagsasabi na gagawin niyang triple ang binayad sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ni Joe ang kanyang alok at agad na pinatay ang target at hinayaang tumakbo ang babae. Habang papalabas si Joe, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng ulo at pagkahilo. Napansin ng isang guard ni Petrov ang pagtakbo ng babae, kaya agad niyang pinuntahan ng kanyang boss ngunit huli na siya, at noong siya'y palabas, naabutan siya ng mga guard sa gusali at naganap ang barilan. Ipinaalam ng guard ang kanyang sitwasyon at humingi ng backup, kaya sa huli ay nabaril ang lalaki sa mismong entablado. Ngayon ay nagkagulo ang mga tao sa buong gusali, at habang papaalis ang isang babaeng dancer, nabunggo siya ng mga tao at nabitawan ang kanyang telepono. Kinuha ni Joe ang kanyang telepono at tinulungan siyang makatayo at nilabas siya sa gusali. Tinanong ng babae ang kanyang pangalan at nagpasalamat sa kanya, ngunit biglang sumakit na naman ang ulo ni Joe. Humingi ang babae ng maiinom para sa kanya, ngunit paglingon niya ay wala na si Joe. Umuwi si Joe sa kanyang bahay, kung saan nalaman niyang nakalimutan niyang ibalik ang telepono ng babae. Ininom niya ang kanyang mga gamot at saka na nagpahinga. Kinabukasan, nagpa-check up si Joe upang malaman ang dahilan ng pananakit ng kanyang ulo at madalas na pagkahilo. Matapos suriin ang kanyang ulo, sinabi ni Dr. Keegan sa kanya na wala silang nakitang anuman, ngunit pinayuhan niya siya na baguhin ang kanyang lifestyle. Pumunta si Joe sa kanyang boss at isa ring matalik na kaibigan na si Zivy, at sinabi sa kanya ang kanyang karamdaman. Binanggit ni Zivy na inakala ng mga pulis na isa sa mga tauhan mismo ni Petrov ang pumatay sa kanya. Ibinigay niya kay Joe ang bayad para sa matagumpay na misyon, at pinayuhan siyang magliwaliw muna ng sandali. Maya-maya, pumunta si Joe sa lugar ng rehearsal ng babaeng dancer na nagngangalang Maisie, upang ibigay ang kanyang telepono. Inalok siya ni Maisie na ilibre ng hapunan bilang pasasalamat at isinulat sa papel ang kanyang numero upang ibigay kay Joe. Lumabas si Joe at sa una ay itinapon niya ang papel sa basurahan, ngunit sa huli ay kinuha niya rin ulit ito. Kinagabihan, magkasama sina Joe at Maisie sa isang hapunan, kung saan ipinahayag ng babae ang kanyang hilig sa pagsasayaw at ang kanyang pangarap na magsimula ng isang dancing school para sa mga bata. Binanggit naman ni Joe na may plano siyang magretiro na sa kanyang trabaho. Habang lumalalim ang gabi at nagtatagal ang kanilang pag-uusap, makikita na may namumuong pag-iibigan sa kanila. Paglipas ng mga araw, sinimulan ni Joe ang panliligaw sa dalaga. Makikita na masaya silang magkasama, ngunit patuloy pa rin si Joe sa kanyang trabaho bilang hitman ng mga kriminal. Isang araw, nakipagkita si Joe kay Zivy sa isang restaurant at ikinwento sa kanya ang patungkol kay Maisie. Ipinahayag niya rin ang kanyang pagnanais na magretiro sa trabaho, na sinagot naman ni Zivy na mahihirapan silang gawin iyon ngunit gagawan niya ng paraan. Habang sila'y nag-uusap, bigla na namang sumakit ang ulo ni Joe, at binanggit niya kay Zivy na hinihintay niya pa ang resulta sa ginawang test ni Dr. Keegan. Hiniling ni Joe kay Zivy na makakuha ng life insurance policy, ngunit binanggit ni Zivy na walang ganoon sa uri ng kanilang trabaho, kaya sinabi ni Joe na kahit ipeke na lang nila ito para hindi maghinala si Maisie. Isang gabi, sinama ni Joe si Zivy at ang asawa nitong si Sharon upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa isang restaurant, nakasama din si Maisie at ang kaibigan nito. Noong silang dalawa lang ang magkasama, pinayuhan ni Zivy na ipagtapat na ni Joe ang lahat kay Maisie habang maaga pa. Kinabukasan, pinuntahan ni Joe ang doktor upang malaman ang resulta, kung saan labis siyang nalungkot nang marinig na mayroon siyang Creutzfeldt-Jakob disease. Ito ay isang uri ng sakit sa utak, kung saan sa paglipas ng panahon ay makakaranas ang pasyente ng pagkabulag, mga problema sa pag-iisip, pagkawala ng memorya at maging problema sa pananalita. Sa kasalukuyan, wala pang gamot para sa sakit na ito, at si Joe ay mayroon na lang mahigit kumulang 3 buwan. Umuwi si Joe sa kanyang bahay at tiningnan sa computer ang mga sintomas ng kanyang sakit. Kalaunan ay nagpasya siyang kunin ang kanyang mga itinagong pera, at saka kinuha ang lahat ng kanyang baril upang itapon ang mga ito sa ilog. Kinabukasan, pinuntahan ni Joe si Zivy na may plano sa kanyang isip, kung saan hiniling niya sa kanya na isagawa ang isang kontrata, at ang target ay si Joe mismo. Magbabayad si Joe ng 2 milyon para sa kontrata, ngunit labis na nagtataka si Zivy sa kanyang hinihiling, kaya ipinaliwanag ni Joe na papatayin siya ng kanyang sakit at ayaw niyang magtagal pa siya, kung saan makikita siya ni Maisie na nasa malubhang kalagayan. Ibinigay niya rin ang lahat ng kanyang personal na pera upang gawing life insurance at ibigay kay Maisie sa oras na mamatay siya. Gayunpaman, bilang isang tapat na kaibigan, sinabi ni Zivy na hinding-hindi niya magagawang mag-utos ng pagpatay sa kanya kahit gaano pa kalaking halaga ng pera. Dahil sa desisyon nito, pinuntahan ni Joe si Antoinette, isang dating assassin na ngayon ay manager ng mga kontrata kagaya ni Zivy. Ang kanilang nakaraan ay masalimuot dahil si Joe ang pumatay sa ama ni Antoinette, na naging mentor din ni Joe, kaya ngayon ay mayroong personal na paghihiganti si Antoinette sa kanya.
Kung noon ay hindi magawang masaktan ni Antoinette si Joe dahil sa batas ng kanilang trabaho, ngayon ay binibigyan niya siya ng pahintulot at babayaran pa ng 2 milyon. Ipinakilala ni Antoinette ang kanyang guard na si Max, na dating sundalo ng Amerika ngunit ngayon ay nagtatrabaho para sa kanya. Dahil sa hiling ni Joe, siya ngayon ang magsisilbing kliyente at ang target sa kanyang kontrata na magsisimula sa alas 12 ng gabi, at malugod na tinanggap naman ito ni Antoinette. Nang umalis si Joe, sinimulan ni Antoinette ang pagbibigay ng kontrata sa kanyang mga hitman, kabilang na si Dan, na tinanggihan ng offer na 2 milyon dahil hindi ito sapat para sa isang matinik na hitman. Ang unang tumanggap sa alok ay ang isang gang ng Koreanong asasin na tinatawag na Goyang, na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Goyang. Ang huling tumanggap ng offer ay ang 2 magkapatid na lalaki na tinatawag na Langos Brothers. Kinagabihan, nakipagkita si Joe kay Macy, habang walang alam na sinusubaybayan sila ni Max at kinunan ng larawan. Binanggit ni Joe na may kailangan siyang sabihin sa kanya, at gayon din ang sinabi ni Macy. Sa pagkabigla ni Macy, sinabi ni Joe na aalis na siya ng bayan at hindi na muling babalik pa, kaya kailangan na nilang maghiwalay. Nalungkot si Macy at pilit na humihingi ng dahilan, ngunit walang maisagot si Joe, kaya sa huli ay binigyan na niya ito ng huling halik at iniwan na doon. Habang parating na ang Goyang Gang, bumalik si Joe sa kanyang bahay at iniwang nakabukas ang pinto. Nag-iwan siya ng voicemail kay Macy, na sinasabi ang kanyang dahilan ay dahil sa kanyang nararamdamang malubhang sakit. Agad namang itong napakinggan ni Macy na kasalukuyang nasa isang bar at umiinom. Sa hindi inaasahan, nakatanggap ng tawag si Joe mula kay Dr. Keegan na sinasabing nagkaroon ng pagkakamali dahil ang lab na pinagkuhanan nila ng test ay napagpalit ang label ng kay Joe at ng isang pasyente na may sakit, kaya si Joe ngayon ay walang malubhang sakit. Binanggit din ng doktor na ang pananakit ng ulo at pagkahilo ni Joe ay isang misteryo, ngunit ngayon ay napagtanto ni Joe na huli na siya dahil dumating na ang itinakdang oras ng pagpatay ng mga asasin sa kanya. Agad na kumilos si Joe at naghanda ng ilang trap, at noong makapasok ang gang ni Goyang, sinubukan ni Joe na ipaliwanag na isa itong pagkakamali. Goyang, this was a mistake. I'm canceling the contract. Fuck you! That's not how it works! Tumanggi si Goyang na i-cancel ang kontrata at pinadala ng isa-isa ang kanyang tauhan upang harapin si Joe. Sa kabila ng husay ng mga ito, nagawa pa rin silang matalo ni Joe ng sabay-sabay, kahit pa mayroong espada ang isa sa kanila. Ang huli sa tauhan ni Goyang ay isang babaeng may hawak na 2 patalim, ngunit hindi rin nahirapan si Joe sa kanya at madali siyang pinatumba. Ang sumunod ay si Goyang, na nagtangkang manghagis ng kutsilyo sa kanya, ngunit mas mabilis si Joe at hiniwa nito ang kanyang mukha. I got you. Choga, Goyang. Lumabas si Joe at kinausap sa telepono si Antoinette upang hilingin na i-cancel ang kontrata, ngunit dahil sa gustong ipaghiganti ang kanyang pinakamamahal na ama, tumanggi si Antoinette na gawin iyon. Kinutya ni Joe ang kanyang ama at sinabing nasiyahan siya sa pagpatay sa kanya, kaya lalong nagalit si Antoinette at sinabing ipapadala niya ang lahat ng mahusay na hitman sa buong Europa upang tugisin siya. Pagkatapos ng tawag, napansin ni Joe ang 2 nakamotorsiklo na nag-aabang sa kanya. Agad siyang nag-iwan ng voicemail kay Macy upang ipaalam na mayroon siyang problema, at hiniling na kunin nito ang ipinadala niyang pera upang umalis ng Budapest at manatiling ligtas. Di nagtagal, tinambangan si Joe ng Langos Brothers at inatake siya gamit ang kanilang motorsiklo. Gayunpaman, dahil siya ang number 1 hitman, madali niyang natalo ang magkapatid na asasin at tinangay ang isang motorsiklo. Dahil sa mga pagkatalo, ginamit ni Antoinette ang sariling pera at tinaasan ang reward sa 4 na milyon, at pinadala ang mga offer sa malulupit na asasin. Ang unang nakatanggap nito ay si Dan, na sa wakas ay tinanggap ang trabaho dahil sa laki ng halaga. Sumunod ay ang 2 pang magkapatid na sina Rory at Angus. Natanggap din ito ng 2 babaeng magkaibigan na sina Jeannie at Tonya, at ang panghuli, isang lalaking nagngangalang Botas. Samantala, natanggap ni Macy ang voicemail ni Joe at agad na umalis ng bar. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta si Joe sa bahay ni Zivy upang ipagamot ang kanyang mga sugat at ikinwento ang sitwasyon niya kay Antoinette. Alam ni Joe na isa lang ang paraan upang matapos ito, ngunit sinabi ni Zivy na hindi niya maaaring patayin si Antoinette dahil labag ito sa batas ng kanilang trabaho. Nakaisip ng ideya si Joe kung saan gusto niyang isipin ni Antoinette na sinusubukan niyang tumakbo palayo para ipadala nito ang lahat ng mga asasin sa isang lugar at papatayin silang lahat doon ni Joe. Humingi ng mga baril si Joe kay Zivy, ngunit wala rin siyang mga baril sa bahay at sa halip ay binigay ang ilang pampasabog. Samantala, nakarating na sa Budapest si Dan, kung saan tinawagan siya ni Antoinette para ipaliwanag ang patungkol kay Joe at ipinasa rin ang litrato nito kasama si Macy. Humingi ng isang pabor si Antoinette dahil ang magiging driver ni Dan ay ang kanyang lalaking pinsan na gusto niyang turuang maging hitman upang tuparin ang pangako niya sa kanyang namayapang tiyuhin. Ang kwelang lalaki ay nagngangalang Money at gusto ni Antoinette na isama siya ni Dan sa kanyang misyon bilang pagsasanay nito. Pagbalik kay Joe, minamasahe siya ni Sharon upang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Aksidenteng nabali ni Sharon ang leeg ni Joe, at sa pagkabigla ng lahat, naging maayos ang pakiramdam nito na tila nawala ang lahat ng kanyang nararamdamang sakit. Labis na nagsaya si Joe na sinasabing nawala ang pananakit ng kanyang ulo at luminaw ang paningin, kaya pinasalamatan niya si Sharon. Sa kabilang banda, nagmamadaling umuwi si Macy sa kanyang bahay at nag-impake upang maghandang umalis, habang walang alam na sinusubaybayan siya ni Dan at Money.
Nilapitan ng dalawa ang babae at sinabing sila ang pinadalang sundo ni Joe, ngunit hindi naniwala si Macy at sinubukang manlaban, subalit nahuli pa rin siya ni Dan. Kinabukasan, ibinalita ni Max kay Antoinette ang natuklasan nilang planong pagtakas ni Joe at ang kasalukuyang lokasyon nito, kaya pinadala niya ang lahat ng assassin doon at ipinahanda rin ng mga mersenaryo ni Max. Ang plano ni Joe at Zivie ay matagumpay dahil papunta na ang mga assassin sa isang lumang kastilyo, kung saan naroon rin si Joe. Samantala, habang papunta rin sa kastilyo, ibinunyag ni Dan kay Macy ang tunay na pagkatao ng kasintahan nitong si Joe, na siyang numero 1 assassin sa buong Europa. Inihanda ni Joe ang kanyang mga kagamitan at naghintay para sa pagdating ng mga assassin. Ang unang dumating sa lugar ay sina Rory at Angus, kung saan pumasok sila sa loob at nakausap ng sandali si Joe, bago sila nito hagisan ng granada. Bumaba si Joe at nilabanan ng mano-mano ang dalawang magkapatid, kung saan nahirapan siya ng husto. Patuloy na lumaban si Joe, hanggang sa gumawa ng matinding sipa si Angus para mapatalsik siya. Samantala sa labas, dumating na rin sina Ginny at Tonya na may mga dalang mga armas. Habang nagtatalo ang magkapatid dahil sa aksidenteng pagsipa rin ni Angus kay Rory, ginamit ni Joe ang kanyang trap at nagawang matuhog si Rory sa isang sungay. Kumuha si Joe ng isa pang maliit na sungay, at si Angus ay labis na nagalit dahil sa pagkamatay ng kapatid kaya lumaban siya ng gusto kay Joe. Sa kabila ng kanyang husay sa martial arts, nagawa siyang mapatay ni Joe sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang lalamunan. Biglang dumating ang dalawang babae at agad na nagpaputok. Nagawang makatakbo ni Joe at gumanti ng putok gamit ang baril na nakuha niya kay Angus. Nang maubusan siya ng bala, sinubukan ni Ginny na lumapit, ngunit na-trigger niya ang bitag ni Joe at napatalsik ng pagsabog ng granada. Kinuha ni Joe ang katawan nito at inactivate ang mga granada, bago siya ihagis kay Tonya. Sumabog ang mga granada na agad na ikinamatay ng dalawang babae. Napatalsik si Joe ng pagsabog at nakita si Botas sa kanyang harapan. Naglaban ang dalawa, at dahil sa maliksing pagkilos ni Botas ay nahirapan ng gusto si Joe. Samantala, nakarating na sa lugar si Dan, ngunit napagtanto niya na isang trap ang kastilyo at ang sinumang papasok doon ay mamamatay. Inutusan niya si Manny na bantayan ng maigi si Macy habang siya naman ay bumaba ng sasakyan. Nakakuha ng espada ang dalawa at patuloy na naglaban, ngunit kinuha ni Botas ang isang baril sa malapit. Nang siya'y magpaputok, agad na tumakbo si Joe at ginawang pangsangga ang isang lamesa, na nagpahintulot upang mahila ang mga wire ng mga nakatagong bomba at sumabog, na agad na ikinamatay ni Botas. Pagkatapos nun, nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono ni Macy, ngunit ito pala ay si Dan na nagsabing bihag niya si Macy. Sinabi nito na ipakita ang sarili sa kanya sa malapit na sementeryo kung nais niyang mabuhay si Macy, at pumayag naman si Joe sa deal. Sa oras na iyon, dumating ang mga mersenaryo na pinangungunahan ni Max at pumasok sila sa kastilyo upang patayin si Joe. Samantala, nagawang maisahan ni Macy ang tanga na si Manny sa pamamagitan ng pagsasabi na namulikat ang kanyang paa at kailangan niyang lumabas ng sasakyan. Sinabi niya na hindi siya magtatangkang tumakas dahil wala naman siyang mapupuntahan, kaya pumayag na si Manny na palabasin siya, ngunit ginamit nito ang nakitang sanga ng puno upang ihampas sa lalaki. Samantala sa loob, matapos na pasabugin ng karamihan sa mga mersenaryo, nagpatuloy si Joe sa pagpatay ng isa-isa sa kanila. Lumabas siya sa isang lagusan at pumunta sa sementeryo upang makipagkita kay Dan. Matapos iutos kay Joe na ibaba ang kanyang shotgun, sinubukan ni Dan na tawagan si Manny upang dalhin si Macy, ngunit bigla siyang binunggo ng sasakyan na si Macy pala ang nagmamaneho. Agad na umalis ang dalawa habang pinapaputokan sila ni Max, ngunit nakalayo na ang mga ito. Nilapitan ni Manny si Dan upang ipaliwanag ang nangyari, at pagkatapos nun ay hiniling ni Dan kay Max na taasan ni Antoinette ang reward sa 6 million. Samantala, ipinaliwanag ni Joe kay Macy ang kanyang trabaho bilang hitman, ngunit sinabi niya na hindi sila pumapatay ng sibilyan at sa halip ay mga kriminal lamang. Sinabi niya rin ang kanyang sitwasyon ngayon at ang pagreretiro niya, ngunit biglang binanggit ni Macy na siya ay nagdadalang tao. Natuwa si Joe sa narinig na balita at nangakong hindi na siya kailanman magsisinungaling kay Macy, ngunit sa sandaling iyon ay biglang nahimatay ang babae. Nakita ni Joe na mayroong tama ng baril si Macy sa balikat, at nilabas siya ng sasakyan upang ilayo sa lugar kung saan narating nila ang isang simbahan. Pumasok sila sa loob at nilapitan sila ng isang pari, ngunit biglang nagkamalay si Macy. Natuwa si Joe at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-propose sa kanya. Agad namang itong tinanggap ni Macy at hiniling ni Joe sa pari na ikasal sila, ngunit sinabi ng pari na gagawin niya iyon sa isang kondisyon, kailangang gumawa ng confession ni Joe sa kanya. Nag-usap ang dalawa at inamin ni Joe ang lahat ng kasalanan at mga pagpatay, kaya naisip ng pari na wala siya sa posisyon upang iabsuelto ang lahat ng kasalanan ni Joe. Gayunpaman, binanggit ni Joe na sa tingin niya ay binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos dahil magiging ama na siya ngayon, kaya sa wakas ay pumayag na ang pari sa isang kondisyon, simula ngayon ay hindi nagagawa ng pagpatay si Joe. Sinimulan ng pari ang kasal, at gamit ang isang pin ng granada bilang singsing, nangako ang dalawa na magsasama habang buhay. Gayunpaman, natigil ang kasal nang biglang pumasok si Dan at nagpaputok, na natamaan ng pari sa balikat.
Bigla ring may naghagis ng granada malapit kay Dan, nagawa pala ni Max, at sinabi kay Dan na hindi pumayag si Antoinette sa nais nitong pagtaas ng reward, kaya ngayon ay balak na ring patayin ng mga mersenaryo si Dan. Matapos na dalhin sa ligtas na lugar ang pari at si Macy, lumabas si Joe upang harapin ang mga mersenaryo. Nagkaroon ng palitan ng putok at kabi-kabilang pagsabog, na sinisira ang simbahan at ikinakagalit ng pari. Ang huling tauhan sa mga mersenaryo ni Max ay nilapitan si Dan at nilabanan, ngunit naghagis uli si Max ng granada sa kanila. Nagawang makaiwas ni Dan, ngunit sa kasamaang palad ay bumagsak sa kanya ang isang platform at naipit siya. Lumapit si Max at pinatay ang kanyang tauhan na naghihingalo, bago lapitan si Dan at tinangkang patayin. Gayunpaman, biglang nagpakita si Joe at nagkatutukan ng baril ang dalawa. Kinalabit ni Joe ang kanyang baril ngunit wala itong bala, at habang nagsasalita ng kayabangan si Max, lumitaw si Macy at pinasabog ang ulo nito gamit ang shotgun. Nilapitan ni Joe ang nashock na si Macy, at umalis na sila doon na iniwan si Dan na nahihirapan. Sa kabilang banda, sinubukan ni Antoinette na tumakas, ngunit biglang lumitaw si Zevie na may hawak na baril. Tinanong ni Antoinette kung sino ang nagbigay ng kontrata para patayin siya, na sinagot naman ni Zevie na siya mismo ang gumawa dahil nagpadala siya ng mersenaryo para sa isang nakakontratang trabaho, na isang labag sa batas. Matapos na patayin ni Zevie si Antoinette, lumipat ang eksena kay Dan na nagawang makaligtas, at may galit sa kanyang mukha. Sa huling eksena, itinuloy ang kasal ni Joe at Macy sa mismong simbahan, at nagpasalamat ang pari para sa pondo na ibinigay ni Joe para sa pagsasaayos ng simbahan. Matapos nabatiin silang lahat ng mga dumalo kabilang na si Zevie at Sharon, nagtungo na ang bagong kasal sa kanilang sasakyan upang gawin ang honeymoon.